Maligayang panunood po Kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na The Mountain 2. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap sa isang nakakagigil na eksena kung saan ang isang grupo ng mga militanteng ISIS ay naghahanda para isagawa ang pagpatay sa isang babae. Ang babaeng ito ay isang journalist na binihag ng ISIS dahil sa kanyang matapang na pagsisikap sa pag-uulat ng kanilang mga kasuklam-suklam na gawain laban sa mga inosenteng sibilyan. Nilalayo ng mga militante na kunan ng video ang pagpugot ng ulo sa kanya at i-broadcast ito sa buong mundo bilang isang mahigpit na babala sa iba. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman ay isang pangkat ng Special Forces ng Turkey ang lihim na naroon sa pinangyarihan. Nakihalubilo sila sa mga sibilyan at naghihintay ng tamang oras, samantala ang isang sharpshooter ay nakatago sa loob ng isang lumang istruktura na nakahanda na kumuha ng shot mula sa malayo. Habang ang militante ay nasa bingit ng pagpatay sa journalist, ay binaril siya ng sharpshooter na sniper at natamaan siya sa ulo. Kasunod nito, ang iba sa pangkat ng mga Special Forces ay inubos ang mga terorista at nagawang iligtas ang journalist. Pagkatapos kumpirmahin na patay na ang mga terorista, ay sinira nila ang kamera at tinitiyak na walang footage ang mag-leak. Ang babaeng iniligtas nila karekap ay si Sata, na isang Turkish journalist na nahuli ng mga ISIS habang nag-uulat sa border ng Iraq at Turkey. Dahil si Sata ay isang Turkish citizen, ay ipinadala ng gobyerno ang mga elite forces na ito para iligtas siya. Ang kanilang misyon ay lihim na ibalik si Sata sa Turkey at pagkatapos ay tinanong ni Sata kung bakit pinili nilang iligtas siya sa halip na tumuon sa maraming iba pang nangangailangan. Tumugon si Bakir sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kanyang katayuan bilang isang Turkish citizen, habang sinasabi ni Sata na ang nasyonalidad ay hindi dapat magdikta ng prioridad sa pagliligtas ng mga buhay. Naniniwala siya na tungkulin ng alinmang hukbo na protektahan ng mga tao kahit ano pa ang nasyonalidad nito. Gayunpaman, ang colonel ay hindi natitinag sa kanyang pananaw. Sa kabila ng pag-aatubili ni Sata na umalis ng mag-isa, ay iginiit ng koponan ang kanilang otoridad. Pinalibutan siya ni Bakir at Ugo na nakaposisyon bilang kanyang mga tagapagtanggol. Malalaman natin karekap sa isang flashback na sina Bakir at Ugo ay matalik na magkaibigan at dating non-commissioned officers. Inalok sila ng posisyon sa isang Special Forces unit dahil sa kanilang dedikasyon at sakripisyo. Gayunpaman, si Bakir ay dati nang nagdusa ng pinsala sa binti at si Ugo ay nagkaroon ng bakal na implant sa kanyang balikat mula sa isang nakaraan na misyon. Ang ilang mga opisyal ay nag-aalinlangan sa kanilang pagiging angko para sa trabaho sa takot na ito ay maglalagay sa panganib sa natitirang bahagi ng koponan. Ngunit, si Colonel Basil ay namagitan at ipinahayag ang kanyang paniniwala na gagawin nila ang parehong sakripisyo kung sila ay nasa kanilang posisyon. Desidido sina Bakir at Ugo na patunayan ang kanilang sarili at parangalan ang kanilang commander na si Kamal. Binigyan sila ni Colonel Basil ng pagkakataon na nagbabala sa kanila na ang pagsasanay ay magiging lubhang mahigpit at brutal. Sa 200 sundalo ay 20 lamang ang mapili sa elite forces. Binigyang diin ang colonel na ang pagsali sa unit ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng personal na pagkilala o katanyagan. Pinili ng colonel sina Bakir at Ugo mula sa isang grupo ng 20 elite soldiers para sa isang mapaghamong programa sa pagsasanay sa kabila ng malaking pinsala sa binti ni Bakir. Hinihiling ng komandante ang kanyang pakikilahok at hindi pinapansin ang kanyang sakit. Upang itulak siya sa kanyang limitasyon, ay binantaan ng komandante si Bakir sa buhay ng kanyang kaibigang si Ugo kung hindi siya makabalik sa loob ng 1 minuto. At ito ang simula ng kanilang matinding pagsasanay, karekap. Civadan tatlı olacak Bekir. Kaybedecek şeyi olmayan zihin. Ciğerler. Balak. Meslebiniz asla yarı yolda bırakmayacak. Nang maglaon, sila ay sumailalim sa isang pagsubok kung saan ang isang sponge ay pinanatili sa kanilang mga kamay ng magdamag. Kung ito ay malagyan ng tubig pagsapit ng umaga,
ay ma-disqualified sila. Tinitiis din nila ang isang malupit na sandali na nakagapos ang kanilang mga kamay at itinapon sa tubig na itinutulak ang kanilang mga limitasyon. Ang pinakamapanghamong pagsubok karekap ay kinabibilangan ng pag-aayuno sa loob ng 4 na araw na may pangako ng isang kapistahan para sa mga sumuko. Ang mahigpit na pagsasanay na ito ay dinisenyo upang subukan ang kanilang tibay at katatagan sa matinding sitwasyon. Gumagamit din ng mga opisyal ng pagpapahirap gamit ang tuwalya na nilagyan ng tubig at nang si Bakir ay sumailalim dito, siya ay lumalaban at inihayag lamang ang kanyang pangalan kahit nasa ilalim ng matinding paghihirap. Sa kalaunan ay nagsimula siyang kumanta ng mga kanta at tinitiis ang pagsubok ng may pasensya. Dahil dito ay hinangaan ng Colonel ang katatagan ni Bakir na inihambing siya sa isang nagniningas na brilyante sa kanilang kupunan. Sa kasalukuyang eksena karekap ay nakatagpo sila ng maraming sariwang bangkay na nagdulot ng matinding pagkabalisa sa kanila. Nag-aabala si Arif tungkol sa paparating na puwersa ng ISIS na nag-udyok sa Colonel na mag-strategize. Nag-iwan siya ng decoy radio signal at umatras na nag-utos ng pag-atake sa grupong ISIS. Pagdating ng kalaban ay 3 tangke ang sabay-sabay na nagpaputok at napaslang ang teroristang grupo. Fırtına getiren aydınlatıyor. Dalawang kalaban sa sundalo ang nakaligtas, ngunit mabilis silang pinatumba ni Arif gamit ang kanyang sniper na baril. Matapos masaksihan ang pag-atake, ay napagtanto ng Colonel na isang makabuluhang puwersa ng ISIS ang papalapit at nakikipag-ugnayan sa punong tanggapan. Inutusan silang bumalik sa kanilang lugar dahil sa isang krisis sa North State. Pagkatapos, ang koponan ay nakatagpo ng isang lugar ng digmaan na nilagyan ng mga pampasabog. Naglunsad sila ng isang tahimik na pag-atake at ang Colonel ay gumagawa ng pag-defuse sa isang time bomb habang ang iba ay patuloy na lumalaban. Si Ugo ay inatake ngunit naligtas ni Arif na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na ma-defuse ang bomba. Hadi Fogilik! Kinaumagahan karekap ay tinuruan ni Ugo si Sata kung paano bumaril. Nang tanungin siya ng babae kung ano ang kanyang nararamdaman kapag nakapatay siya, ay ipinaliwanag ni Ugo na nag-iwan ito ng scar sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos, habang naglalakad sila, ay nakita nila ang isang babae na pinahirapan ng mga terorista. Kahit na hindi na ito kabilang sa kanilang misyon, ay hindi nila maaaring baliwalain ang kasuklam-suklam na eksena at nagpa siya na makialam. Napapaligiran sila ng mga sniper at sa tensyonado na sitwasyon na ito ay pinagbantaan ng mga terorista ang babae na sunugin. Maya-maya ay inutusan ng Colonel ang kanyang kupunan na umatake at si Arif na isang dalubhasang sundalo ay pinatumba kaagad ang isang terorista. Pagkatapos, ay sinimula ng kupunan ang kanilang pag-atake mula sa lahat ng panig. Sa gitna ng kaguluhan, ang isang sniper ng kalaban ay binaril si Bakir at nasugatan siya. Kaya, inutusan ni Ugo ang lahat na magtago habang hinahanap ni Arif ang sniper. Nang barilin ng sniper si Arif, ay nagawa pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili at si Sata. Baskını tak! Pagkatapos, ay pinatumba ni Arif ang sniper bago siya muling makabaril. Matapos man-neutralize ang banta, ay iniligtas ng Colonel ang natatakot na babae at nakahinga ng maluwag nang makita ang mga sundalo at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Ang Colonel ay hindi halata na naging emosyonal
dahil kamukha ang babaeng ito sa kanyang yumaong anak na babae. Pagkatapos ay nilapitan ng Colonel ang isang naghihingalong lalaki na isang dating miyembro ng pwersang militar ng Jarani na malubhang nasugatan ng mga kalaban. Sa kabila ng pagtatangka ng Colonel na iligtas siya sa pamamagitan ng pagtupok ng morphine, ang lalaki ay nanatiling nagdusa sa kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, ang lalaki ay humiling na mapawi ang kanyang pagdurusa at sa paggalang sa kanyang kagustuhan ay tinapos ng Colonel ang kanyang buhay. Pagkatapos, ang koponan ay muling umabante at tumungo sa landing point malapit sa border kung saan inaasahan nila ang isang helicopter. Sa daan ay sinubukan ng Colonel na makipag-usap sa natroma na babae ngunit nanatili siyang tahimik. Nakarating sila sa isang maliit na nayon at may nagtanong sa Colonel tungkol sa kakulangan ng tulong ng Turkey sa Iraq sa kabila ng kanilang magandang posisyon. Kinikilala ng Colonel ang moral na argumento ngunit binibigyang pansin niya ang komplikado na sitwasyon. Kaya nagpasya silang manatili sa nayon ng magdamag. Pagsapit ng umaga ay maingat na umabante ang kupunan sa lugar at napag-alaman nilang pinaninirahan ito ng mga taong walang tirahan at residente din dito ang kanilang nailigtas na babae. Malugod na tinanggap ng mga taga-nayon ang Turkish army at nag-alok sa kanila ng pagkain kaya nagpasya ang kupunan na magpahinga. Nakilala ng Colonel na ang isang taga-nayon na nagngangalang Buran na isang dating sundalo ay kritikal na nasugatan mula sa isang tama ng baril. Hindi nagtagal, ang kupunan ay nakatanggap ng babala mula sa punong tanggapan tungkol sa isang nalalapit na pag-atake ng 100 membrong ISIS sa nayon. Pinapayuhan silang umalis bago ang pag-atake at iminumungkahi ng mga sundalo na protektahan ang mga taga-nayon. Ngunit, naniniwala ang Colonel na hindi kayang harapin ng kanilang maliit na pangkat ang napakaraming kalaban. Pinuna ni Sata ang Colonel at tinawag siyang duwag dahil sa hindi pagtatanggol sa mga walang magawang taga-nayon. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na manatili at lumaban. Tinanong ng Colonel si Ugo para sa kanyang opinyon at sumang-ayon siya kay Sata na hindi nila maaring iwanan ang mga taga-nayon. Pinuri ng Colonel si Ugo at hinuhulaan na siya ay magiging isang mahusay na opisyal balang araw. Kinaumagahan ay dumating ang isang helicopter upang ilikas ang mga bata sa nayon kabilang si Sata na nag-aatubili na umalis. Hinihikayat siya ng Colonel na sumama at hinihiling sa kanya na panatilihing confidential ang kanilang mga karanasan. Pagkatapos ay binigyan niya ang babae ng isang liham upang buksan kapag nakarating na siya sa Turkey. Pagkaalis ng helicopter ay ipinaalam ng Colonel sa punong tanggapan na nagpasya ang kanyang kupunan na manatili at protektahan ang nayon. Hindi nagtagal, ang kupunan ay nag-strategize kung paano madaig ang malaking grupo ng mga terorista gamit ang kanilang mga limitadong mga mapagkukunan. Dihado ang kanilang sitwasyon, kaya ang Colonel ay namamahagi ng 4 na magazine ng mga bala sa bawat miyembro ng kupunan na kinikilala ang kanilang limitadong supply ng bala. Iminungkahi ni Babar na lumikha ng isang bomba mula sa kanyang mabibigat na bala ng machine gun at binanggit ang kanilang 2 rocket launcher na gamitin sa mga emergency situation. Ang sniper na si Arif ay nakaposisyon sa isang muske para magbigay ng magandang tanaw sa lugar. Nagtalaga din ang Colonel na magposisyon ng sundalo sa lahat ng anggulo upang matiyak na tanaw ng lahat ang lugar. Inutusan din niya ang mga taga-nayon na maghanap ng kanlungan sa isang bunker at huwag buksan ang pinto hanggang sila ay makabalik. Si Buran at ang isa pang babae ay nagboluntaryong sumali sa laban sa kabila ng paunang pag-aatubili ng Colonel. Ang dalaga ay natasang magdala ng mga bala habang si Buran ay inutusang magtago gamit ang isang AK-47. Habang naghahanda sila sa pagdating ng mga terorista ay sumenya si Arif na dumating na sila. Inaasahan nila ang 100 kalaban ngunit higit sa 200 ang nagpakita at nagdala pa ng mga high-tech na tangke. Sa kabila ng napakaraming pagkakataon na tumakas, ang Colonel ay nagpa-high moral sa kanyang mga tropa at iginiit na hindi sila maaring umatras at dapat lumaban ng may tapang at pananampalataya. Plano nilang manalo sa digmaan at makauwi ang lahat ng buhay. Hinihintay ng Colonel na maabot ng mga terorista ang landmines at sa puntong iyon ay gumamit siya ng detonator para matrigger ang pagsabog. At marami sa mga kalaban ang napaslang. Si Arif ay abala sa pagpapatumba sa mga sniper ng kalaban, ngunit hindi niya napatumba ang driver ng tangke. Ang Colonel at si Ugo naman ay nasa frontline, ngunit hindi nila mapigilan ang tangke at napilitang umatras sa nayon. Si Babar, na armado ng mabibigat na machine gun, ay pinatumba ang nakikita niyang kalaban.
Sinubukan din ni Buran na paslangin ang kalaban gamit ang kanyang AK-47, ngunit ang kanyang baril ay nag-jam at siya ay inatake. Hindi nagtagal ay tinulungan siya ni Ashraf at iniligtas siya. Nang makapasok na ang tangke sa nayon, ay tinawag ng Colonel si Baybar na gamitin ng isang maliit na rocket launcher. Sa puntong ito ay dumating ang babae na may karagdagang bala at mga rocket launcher. Pagkatapos ay nagbigay si Arif ng cover fire mula sa itaas. Ang mga crew ng tangke na nalaman na ang sniper sa moske ay nagdudulot ng malaking pinsala ay pinaputokan ng tangke ang moske. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon, ay pinamamahalaan ni na Ugo at Bakir na sirain ang tangke gamit ang isang rocket launcher. Patuloy na nagbibigay ng sniper cover si Arif at si Mustafa ay nagbibigay din ng cover fire kahit alam niyang nalalagay na sa alanganin ang kanyang buhay. Sinabi niya sa Colonel na handa siyang mamatay bilang isang bayani at matapos magpaalam si Mustafa ay nasaksihan ng Colonel na si Baybar ay naghagis ng granada sa mga kaaway. Ngunit si Mustafa ay napaligiran at nahuli ng mga terorista. Sa kabila ng pagtatangka ni Arif na tumulong ay iginiit ni Mustafa na hindi siya bumaril. Sa halip ay kumuha siya ng granada at hiniling na alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinakripisyo ni Mustafa ang kanyang sarili gamit ang granada na iniwan ng kupunan na magdalamhati. Bilmem mi komutanım yakışıklı. Gayunpaman ay hindi pa tapos ang labanan at patuloy silang lumalaban. Habang tumitindi ang bakbakan, si Isrif ay malubhang nasugatan ng isang sniper. Hinimok niya si Arif na huwag siyang tulungan at sa halip ay gamitin siya bilang isang shield. Dahil walang ibang opsyon, ay sumunod si Arif at ginamit ang katawan ni Isrif bilang isang shield. Ginagabayan ni Isrif si Arif upang patumbahin ang isang kalabang sniper. Sen onu bulursun. Kasunod ng pagkawala ng dalawang miyembro ng kupunan, ang natitirang mga sundalo ay malapit nang maubusan ng bala na may 40 pa katerorista ang nakapaligid sa kanila. Sa kabila ng matinding pagsubok na ito karekap, ay patuloy silang lumalaban. Nakita ng Colonel ang isang suicide bomber na papalapit, ngunit ang kanyang huling bala ay naharang ng isang terorista. Nang walang ibang opsyon ay tinangka ng Colonel na disarmahan ang bomber, ngunit binaril siya sa likod. Pinatumba ni na Ugo, Bakir, Arif at Buran ang natitirang mga terorista at nagmamadaling tumulong sa Colonel.
Nang mapagtanto na malapit na siyang mamatay, ay hinimok sila ng Colonel na alalahanin ang kanilang mga namatay na kasamahan at tinitiyak sa kanila ang suporta ng bansa. Ipinahayag niya ang kanyang kapayapaan sa pagprotekta nila sa nayon. Pagkatapos, ang Colonel ay sumuko sa kanyang mga pinsala kasama sina Mustafa at Isref sa kanilang kamatayan. Ang kanilang sakripisyo Karekap ay pinarangalan ng lahat dahil ibinigay ng mga sundalo ang lahat para sa mas malaking layunin. Pagkatapos, ang isang flashback ay nagpakita na ang kanilang misyon ay upang iligtas ang isang journalist na laban sa hukbo. Sa kabila ng kanyang paghamak sa kanila, ay giniit ng Colonel na protektahan siya na binibigyang diin ang kanilang tungkulin na pangalagaan ang mga taong Turkish. Nang makapunta si Sata sa Turkey, ay binasa niya ang isang liham mula sa Colonel kung saan inihalintulad siya ng Colonel sa kanyang anak na babae para sa kanyang paninindigan laban sa kawalan ng katarungan at napaiyak nito si Sata. Pagkatapos ay nagpakita ang 3 helicopter na dumating sa nayon upang iligtas ang mga sundalo. Ipinagdiriwang ng mga taga-nayon ang kanilang tagumpay at tinatrato ang mga sundalo bilang mga bayani habang naghahanda silang umuwi. At dito nagtatapos ang pelikula mga Karekap. Kung nagustuhan nyo Karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!